bastos ka. Bastos ka. Dito po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo, di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Yung ganito rin parehong-pareho. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kabanating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaaring magagalawin yan. Di ba, no, sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles yung kapanahunan niya. Subalit ano nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League, we participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, minaster po nila, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. Ano? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Linapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa ihuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse, kung hindi ka pa inihuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko, kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit. Di ba? Dahil sa PDAF. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Kung yung Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipo ninyo. O ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw. Hindi po siya hari. Malinaw na malinaw. Ilalaglag. Ilalaglag. Kung hindi pa inilaglag na, ihuhulog. Kung hindi pa hulog na, si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post, yung Cesar Rio Pascual. I have to mention him. We have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Yung Cesar Rio Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung nasa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero Co and Po. Si Co, si Saldico, si Po, si Grace Po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno, obviously, was referring to the 2025 national budget. Para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress. Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post ni Ginoong Cesar Rio Pascual,
Again, I have to make it very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng idea, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung align po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagfa-finalize ang ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliw yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled from, lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito na tanging si Zaldico, si Escudero, at si Po, permito, Ko, Escudero at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo. Yung mga dokumento, by the way, nais kong batiin, shout out sa ating mahisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabimbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. BICAM na po ito BICAM report na silyado, aprobado po ito, ratipikado, pirmado at ifinail. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa samugbayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Sid Ungab. Ang mga tindig nito ang dapat maging senador din. O dili kaya, ito ang nararapat maging sekretaryo ng DBM. Pagka ang itsura ng sekretaryo ng DBM ay kagaya ni Congressman Sid Ungab na hindi niyo po matatawaran ng integridad, hindi lulusot ang tongpats dito. Hindi po lulusot ang korupsyon dito. But anyway, in his time, in our Creator's time, gaganda ang Pilipinas basta't meron pa mga tao. May pag-asa pa ho tayo. Andyan si Congressman Sid Ungab sa mababang kapulungan. Nandyan yung Dante Marcoleta sa Senado, si Senador Dante Marcoleta na binastusuyan yung ating mga kapatid na kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Binastos po ni Vice Ganda si Senador Dante Marcoleta. Kaya oras po ng pananghalian, taste po tayo. Ang dami namang manok dyan Ang dami namang hamburger dyan Ang dami namang pwedeng pagkapihan dyan. Iwas po muna tayo sa McDonald's. McDonald's po tayo, McDonald's. Huwag po tayong mag-McDonald's hanggat hindi nagbibigay ng sincero at publikong apology ang si Vice Ganda at hanggat siya ang endorser ng McDonald's. Mag-Jollibee ho kayo. Mag-Andox po kayo. Mag-Waxis po kayo. Yung nakakaluwag-luwag ay bay masarap po yung Shake Shack. Yung McDonald's, wala po yan. O kaya, bumili po kayo ng pandesal sa pinakamalapit na bakery. Mas malusog po sa katawan yun.
at hanapan na lang natin ng palaman. Ano? So yun nga ho, hindi pwedeng ang maglilinis sa partisipasyon ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanumalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat dyan sa Bicameral Conference Committee report na ratified, approved, signed, and filed. Yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya ng bagong kongreso, yung 28th Congress. But yung nalalaman at iginikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan. Wala po iyang pundasyon sa ilalim ng batas, wala po iyang basis, wala po yan. Chismis po yan, hearsay po yan, wala pong basis yan. Ano ho ang ating prueba? Pakikita ko po muli, yung kopya, ulitin ko pinakita na po ito ni Congressman Sid sa kanyang pahina ngayon, paki-check niyo po. Ito po yung pabalat o yung cover page nung Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Pirmado. Makikita natin dito na ito po ay pinirmahan ng mga personalidad na nababanggit ni mismong Congressman Ronnie Puno. Tama naman siya yun. Pirmado po ito ni Saldico. Pirmado po ito ni Grace po. No? Ibig sabihin, final na po ito. Kahit may blanco, pinagbotohan po ito, ratified po ito, signed po ito, approved po ito, at filed po ito sa Bills and Index section ng House of Representatives. Tama rin po siya. Pirmado po ito. Yung ilalim po, pirmado nung kanyang pinatutukuyan na si Senador Chis Escudero, ang Pangulo ng ating Senado. Pirmado po yan. No? Kaya so yung nasabi natin, hearsay o chismis ang pag-absuelto o paglilinis ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po natin ito itinatama sapagkat kagaya po ng aking sinasabi, ang advokasya natin ay accountability, ay transparency. Hindi ho pwede, natatandaan ho ninyo nung Wednesday, nung tayo po ay nagkaroon ng isa pang edisyon ng ating direktang ugnayan sa inyo. Sinabi ko ang istritahiya ng mga nasa administrasyon at ng mga nagtatakip ng maanumalyang 2025 national budget ay yung tinatawag kong 4D. 4D, hindi po 4P, sa 4D. Parang pelikula, 4D, malinaw na malinaw. Yan po yung discredit, dinidiscredit. Yan po yung deny, dinedeny yung participation ng Martin Romualdez. Using another congressman, unfortunately, it will not fly, it will not work, it will not hold water because yung congressman na nag-absuelto kay Martin Romualdez, hindi po bahagi ng 19th Congress, wala po siya sa Kongreso. Wala po siya sa Kongreso. Ipinakita ko po yung dokumento. At ang bahagi ng 4D ay yung deflect. Dinideflect. Naghahanap ng deflection para hindi sila mapuruhan. Inililihis yung mahalagang usaping panlipunan kagaya ng maanumalyang 2025 national budget. At yung panguli, demolish. Kitang-kita naman may ongoing demolition kay Senate President Chis Escudero. Hindi ulitin ko wala kaming diferensya ni Senate President Chis Escudero, magkakilala po kami.
Pero hindi po kami magkaibigan kalabisan na ang kining kong kaibigan ko siya dahil hindi naman talaga. Pero hindi po kami magkaaway. Linalagay ko lamang po sa tamang konteksto dahil wala naman po akong obligasyong ipagtanggol siya. Akin lamang ang sinasabi ko, malinaw na malinaw yung 4D na kanilang strategiya pagdating po sa communication at pagtatakip ng mga anomalya sa Marcos administration is in full swing and in full display. 4D, discredit, deny, deflect, demolish. Ano? Kaya lang, hindi pwede na absueltuhin ng isang hindi naman bahagi ng 19th Congress yung speaker noon at speaker pa rin hanggang ngayon ng 20th Congress. Bakit? Hearsay po yun. Chismis. Opinion lang niya siguro yun. Kuro-kuro. Analysis. Pero hindi po iyon may tuturing na mayroong even a persuasive effect. Kanya tama po si Congressman Sid Ungab. Ang sabi niya, kung iimbestigahan talaga yung anomalya sa flood control funds, hindi pwede na ang mababang kapulungan ang mangunguna. O hindi pwedeng ang mababang kapulungan ay bahagi ng investigasyon sapagkat lutong Macau ang mangyayari po dyan. Gigisahin tayo sa sarili nating mantika kung sila-sila lang ang mag-iimbestigahan. Wala pa nga pong investigasyon clear na si Martin Romualdez. Bakit ko sinasabi? Alam naman natin walang mangyayari sa mababang kapulungan ng 19th Congress na walang approval ni Martin Romualdez bilang speaker or leader ng mababang kapulungan. Ganon din ho ngayon. Siya yung speaker the all-powerful speaker of the House. Paano po natin sasabihin walang kinalaman? Nung kami po ay nag-file ng kaso, para po din klaro, dahil nag-uusap po tayo dito ng hearsay, meron po kasi tayong final na kaso, di po ba? Sa Korte Suprema, ito po yan. Naka-receive po yan. Receive ng Korte Suprema. Ayan ho yung stamp. So meron po tayong nakabinbin na kaso, final po natin ito noong January 27. At ito nga po dahil yung maanomalyang 2025 national budget. Pinakita naman natin Again, nag-post po sa kanyang pahina si Congressman Sid Ungab nung mga dokumento ng 13 pages, 28 items blanco diyan po sa final ratified, approved, signed and filed 2025 Bicameral Conference Committee Report. Blanco po yan, pakisilip niyo po yung kanyang pahina mamaya as your cross-reference at ito po ipagpapatunay na ang pinag-usapan po natin dito, live case po ito. Kaya lang, hindi tayo pwedeng manahimik kasi po sa kagalang-galang nating Korte Suprema, hanggat hindi na po papunin nyo ina-action na nito, kitang-kita naman, 4D ang strategiya ng administrasyon. Discredit. Kayo nga po, Korte Suprema, dinidiscredit dahil binigyan nyo ng dismissal, unanimous vote, yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sana sa kasong ito ay muli ninyong ipakita at ipamalas yung tinatawag nating judicial activism of the Supreme Court. Huwag ho tayo magpa-discredit. Huwag tayo magpagamit at tayo yung gagamiting deflection, kayong ginagamit na deflection, at huwag din tayo lalo papayag magpa-demolish. So kaya natin ito linilinaw. Hindi po pwedeng ma-absuelto this early si Martin Romualdez. Prueba. Kung prueba. Nag-request po kami nung enrolled bill. Kasi pag may discrepancy doon sa GAA o yung national budget na napirmahan at pinirmahan ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating pong ibabangga supposedly para konsultahin at ang mananaig in case of contradiction doon sa linalaman, doon sa teksto, doon sa figure, doon sa amount, ay yung tinatawag na enrolled bill. Humingi po tayo ng kopya ng enrolled bill. Ito po yung kopya ng enrolled bill. Certified po ito Ito po yung certification. Tapit ko para makita ninyo. Certified po yan. Ito, yung kopya ng enrolled bill. Certified po yan. Pirmado. Certified po ito ng House of Representatives, Legislative Archive, and
Museum Management Office. No? Each and every page. Kaya po namin sinasabi na talagang sinalaula itong 2025 national budget. So, I am not sorry for the term. Hihingi lang ako na excuse. Excuse me for my French. Tinarantado po talaga yung 2025 national budget. Yung enrolled bill, final po nila, walang pirma. Dapat po yung enrolled bill, no, pipilitin kong ibaba po yung yung technicality nito. Yung enrolled bill dapat po pirmado ng Senate President, pirmado ng House of Representatives Speaker, si Martin Romualdez po yan, si Secretary of the Senate, at ito pong Secretary General. Ito po yung dahilan kung bakit na-dismissan ng kaso yung mga kongresista dahil nag-astang congressman po ito Inipit niya yung yung tatlong impeachment at pinatakbo niya yung fourth. So ito pong dapat, itong apat, dapat po yan may pirma. Si Bongbong Marcos, yung Pangulo, wala po dapat pirma yan. Kasi nga po yung enrolled bill pa lang po yun. Pagka ito po'y pinirmahan, yung enrolled bill yung po yung dinadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Dapat po yan, pirmado ng apat, ito talaga walang pirma. Dahil ang option ng Pangulo, pwede niyang pirmahan, i-approve niya, o i-veto niya in whole, or i-veto niya in part. No? Sertifikado rin po yan pirmado. Para lang din alam ninyo. So, hindi maaring ignorante si Martin Romualdez dito sa maanomalyang 2025 national budget. No? Hindi pwedeng absueltuhin siya ng isang tao na hindi naman bahagi ng 19th Congress. Bukod pa ho riyan, hindi ko lang umahanap yung isa kong sulat, pero yung tugon po, ako po ay sumulat sa Senado at sa mababang kapulungan noong February pa of this year. Dahil natatandaan po ninyo, yung isa sa mga very active na nagtatanggol noon na typographical error lang daw po yung mga blanco sa maanomalyang 2025 Bicameral Conference Committee report, inilaglag niya. Laglagan ito, Saldi ko, iuhulog ka rin, maniwala ka sa akin. Nung una, bahagi ka pa nung inyong grupo, nung inyong sindikato, yung inyong mafia ng pondo ng pera ng Pilipino. Ang inilalaglag ninyo para to help you recall, ang inilalaglag ninyo, ang direksyon ho nila, ibinubuntong ang sisi sa mga miyembro, yung matitino, mararangal na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na ang tanging pagkakasala dahil mga magagaling sila at old-timer at maalam sa tamang proseso ng budget, naging bahagi sila ng technical working group. Di ba? Yun ang inilalaglag nila Yun po yung direksyon nila nung una. So kung kasalanan ng technical working group, minarapat ko pong sumulat at hingin yung listahan. Pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Can you please furnish us or furnish me a list of the employees of the Senate, the employees of the House, na bahagi ng technical working group. At lininaw ko rin po ito sa mga empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Hindi po kayo yung aming papanagutin. Binubuo lang po namin yung kaso para hindi rin mahirapan ang Korte Suprema at ang ating mga mahal na maestrado. Sumulat po tayo dyan. Anong buwan na po ngayon? Sumagot po noong February 25, 2025, ang Senado. Sumulat po sila Sila po sulat nila ang Senado. Pero ang Kongreso, yung mababang kapulungan, hindi ho talaga. Siga talaga. Hindi ho sumagot. Ang sabi ng Senado, i-forward po nila yung ating request sa kanilang legal office. No? Sa Office of the Senate Legal Counsel. Finorward po nila doon. Ito po'y pirmado ng Director 4 ni Panyera, si Attorney Maria Cecilia P. Mactal. Salamat sa iyong pagtugon. Sumulat po siya at binigay niya rin yung kopya nung
sulat niya kay sa akin nga na sinabing finorward nila sa Office of the Legal Counsel of the Senate. Hanggang ngayon, wala pong kopya kung sino yung bumubuo on the part of the Senate ng Technical Working Group. Binubuo po natin ito. Kanya, ito po, malinaw na meron po tayong kaso dito. Kanya, hindi mo pwedeng absueltuhin ng ganun-ganun na lang si Martin Romualdez. Mga kapwa ko, bahagi ng workforce o manggagawa. Bakit mahalagang pag-usapan natin paulit-ulit ang ating pinakamaanumalyang national budget, ito pong 2025? Sapagkat higit na pong lubog sa utang ang Pilipinas. Bakit? Yung dito po sa 2025 national budget, yung mga program appropriation, yung mga nakahilerang items na nandyan sa program appropriation, binaklas po nung sindikato dyan sa mababang kapulungan at sa Senado. Sindikato po yun, ninanakaw mo pera ng Pilipino in an organized fashion. Di sindikato ka, meron kayong sistema Yung mga items po na nandoon sa program appropriation, tinanggal, inilipat doon sa unprogram appropriation. At yung mga items doon sa unprogram appropriations, yun po yung linagay sa program appropriations. Muli, dito po sa ating pahina, sisikapin kong pasimplihin yung mga usaping panlipunang mahalaga para lahat po kayo ay bahagi ng ating ugnayan, makabuo kayo ng inyong malaya, independent, solo, malaliman, intelektual, at maisog na opinyon at paninindigan. Hindi kinakailangan sangayon kayo sa akin. I always welcome dissent. Okay po iyan. I welcome the trash talkers dito po sa ating pahina sa TikTok. Kaya lang, yung small mind po, we don't have time for you. Sorry, but salamat at nandyan kayo at nanonood. No? So, kailangan malinaw po sa atin yun. Base po doon sa BESF. Ano po yung BESF? Yung Budget of Expenditure and Statement of Financing. Importante po ito Ito po yung kasama doon sa mga dokumentong ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa Kongreso tuwing budget season. Ito po yung statement kung saan tayo kukuha ng pondo, ano po yung ating katayuang pinansyal, malusog pa ba, uutang pa ba tayo? Base po sa BSF, ang ating pong national government debt o yung sovereign debt, ito po ay aabot na ng 19.06 trillion pagdating po ng 2026. 19.06 trillion. Ano naman po yung significance ng 19.6 trillion pesos? By end of 2026, ang projection po base sa BESF magiging 19.06 trillion ang utang nating mga Pilipino. Bahagi po tayong lahat diyan. Diyan po sa buwis na ating ibinabayad, diyan po kinukuha supposedly yung pambayad utang. Kanya lang ang nangyayari, nagbabayad po tayo ng utang para makapangutang muli ang gobyerno pantustos sa korupsyon ng mga tiwali dyan sa pamahalaan. Kaya dapat, hindi po tayo pumayag. Mag-ingay po kayo. Ipahayag ninyo. Kaya po yung aking paanyaya, yung mga nasa YouTube, mag-like, mag-subscribe, mag-share, mag-comment. Yung mga nasa Facebook po, please, mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share, at mag-follow. Kasali tayo rito. Nakakagalit, hindi po ba? Ang ating pong domestic borrowing ay magiging 13.3 trillion at ang foreign borrowings, kasi po hati yan mangungutang ka sa lokal, sa bangko, via bond, offering ng gobyerno, etc. At ganun din po sa international finance market. Ang ating pong pagkakautang ay 13.3 trillion sa domestic at 5.8 trillion sa international or foreign borrowings. Ang projection po base sa BESF, ulitin ko, BESF, hindi po projection ko ito.
ito po sa budget of expenditures and sources of financing, magiging 19.06 trillion. Ito ba ay naire-report sa mga mainstream media? Hindi. Ano rin i-report nila? Yung tungkol sa naman sa mga Duterte, kay Vice President Inday Sara Duterte, itong pambabastos ni Vice Ganda, kay Pangulong Duterte, yan yung mga Pero yung totoong estado ng ating bansa, hindi nila inire-report sadya. Kaya dito sa ating pahina, malalaman po ninyo, ibabahagi ko sa inyo. So bakit po importanteng maintindihan natin? Simpleng home economics. Huwag po kayong malula. Ano po ba yung program appropriation? Simpleng home economics. Sa ating po mga tahanan, yung program appropriation, yung mga items po na taunan ay nakaprograma na kinakailangan natin lagyan o ipagsantabi ng budget. Yan po, home economics para hindi po kayo malula. Ang program appropriation, yan po yung kuryente, tubig, internet, pamalengke, baon araw-araw, sahod kay yaya, kay kuya, kung sino mang kasambahay natin, at yung panggasolina, pambayad ng at pambili ng gasol o yung gas, panluto, LPG, At kung may natitira, siguro once a week date ng nanay at tatay o ng buong pamilya, eat out, kung may natitira. Yun po yung program appropriation. Ano pong ginawa ng mga laki-salayaw na ating mga kongresista at mambabatas sa Senado? Yung program appropriation, binaklas po nila yan. Ano po yung unprogram appropriation? Again, home economics, para hindi ho kayo malula. Yung unprogram appropriation sa ating sarili mga tahanan, yan po yung once a week or once every 2 weeks na movie date, o kaya yung once a week or once every 2 weeks or every week na lunch date or dinner date, o kaya pagka pang shopping, o kaya pang mamasyal, panunood ng sine, kung ano man, pambiyahe sa probinsya, pambiyahe sa abroad. Yun po yung unprogram appropriation. Ibig sabihin, hindi po yun prioridad. Magaganap lamang yung naka-itemize diyan sa ating pamamahay sa program appropriation kapag kami sobra sa bulsa ni tatay, sa bulsa ni nanay. Ganun din po sa pambansang gobyerno. Ano ho ang nangyari? Dito po sa home economics natin, may spoiled brat po yung anak Baka isa, baka dalawa. Ang ginawa po, binaklas. Tinanggal yung budget ng kuryente, tinanggal yung budget ng tubig, tinanggal yung budget ng internet, tinanggal yung subscription sa Netflix, tinanggal yung budget pambili ng gasol, tinanggal yung pang-araw-araw na baon ni tatay, ni nanay, kung nag-opisina, ni ate, ni kuya, tinanggal yung pamalengke. Paano tatakbo ang isang household? Kasi pinalitan nila ng pambili ng magarang sapatos, pang-date ni kuya, pang-bili na magandang damit ni ate, kung ano-anong luho. Hindi ba? Yung hindi priority, yun ang ginawang prioridad. Yan ho yung nangyari sa ating 2025 national budget. Matagal na pong sinasabi ito ni Congressman Sid Ungab. Hindi agad-agad mararamdaman yung pangingialam ng mga korap dyan sa mababang kapulungan na sinusugan naman ng mga nakinabang sa Senado nung pinagpalit nila na yung program appropriation tinanggal, inilipat sa program, yung unprogram, yun ang ginawang priority. Ang sabi ni Congressman Sid Ungab, hindi pwede yan. Matter of time, mapapatirang kayo ng funding sa mga essentials of running the government. Ayan na nga ang nangyayari. Ngayon, paano mo ngayon matutugunan yan? Kinakailangan ng utang. Panibago na namang utang. Vice Ganda, makinig ka, utang ito Makinig ka, Vice Ganda. Utang. Kailangan ng panibagong utang. Utang ng utang ng utang. Kanya po, base sa BESF, from 17.36 trillion, aangat po ang ating national or sovereign debt pagkakautang to 19.06 trillion
end of 2026. Sa porsyentuhan, 9.8% ang projected increase ng ating national debt. Hindi pwede ito. Kagaya ng matagal ko nang ina-advocate dito sa ating pahayagan, dito sa ating plataforma, dito sa ating tinig maisog, kinakailangan natin ng fiscal discipline. Wala pong ganyan sa ilalim ng Marcos administration. Party, concert, biyahe, akap, AIX, ayuda, ayan. That yung nawawalang 550 billion pesos more or less na flood control, kay saldi ko rin ho nila ibabagsak yan. Saldi ko malinaw na malinaw, iuhulog ka katulad ng naging kapalaran ni Miss Janet Napoles nung kanyang kapanahunan sa PDAF. Yan ang sasapitin mo. May pagkakataon pa, umanib ka sa panig ng sambayan ng Pilipino. Magsalita ka, ituro mo yung dapat mong ituro. Iuhulog ka ng mga kasama mo. Mahirap pag nagsama-sama ang mga tulisan Hindi naman dahil sa prinsipyo ko yung nagsama-sama Kaya nagsama-sama upang pag-aralang maigi kung paano idambong o paano maidambong ang pera ng mga Pilipino. So malinaw po iyan. Hindi pwedeng ganito. We have to have fiscal discipline, austerity measure must be put in place, at magkaroon tayo ng belt tightening. Hindi fiscal discipline, hindi austerity, hindi belt tightening. Yung sige-sige lang tayo para lang matupad yung matagal nang ipinipintas kay Bongbong Marcos na nasaan ng murang bigas. Para lang magawa mo yan, aayudahan mo ng aayudahan, utang dito, utang doon, 10 bilyon na ilalagay mo. Hindi feasible yan. Hindi feasible yan. Hindi natin pwedeng panay politika ang gagawin para lang umangat ang rating. Hindi. Nakita na natin mga kababayan, pag tayo nagsama-sama at namumulat ang higit na maraming Pilipino, nakita naman natin ang resulta ng midterm election. Ibinasura natin. Kung referendum ang midterm election, and yes, it was indeed a referendum, rejected overwhelmingly ang unang 3 taon ng Marcos administration. Kahit ano pang 4D gamitin nila dyan, discredit, deflect, deny at demolish, overwhelming po ang rejection sa unang 3 taon ng Marcos administration. Bakit? Wala ko silang maipakita na proyekto. Nagyabang noong 2024 SONA, mayroon daw 5,500 flood control programs. Ano nangyari? Bumaha. Agad-agad finak-check ng kalikasan. Malungkot, 200 Pilipino dyan sa Bicol patay. Tapos lumabas, saldi ko, kaya sinasabi ko nga, iuhulog ka Lumabas, hindi ba? Nasa pahayagan, nasa social media, yung 2 korporasyon, yung Sun West Construction and Development Corporation, identified ito kay Saldico. At yung Haitan Construction and Development Corporation, sa kapatid niya naman ito, kay Christopher Co. Ito raw yung mga korporasyon na nakakuha ng mga dambuhalang proyekto sa ilalim ng 2024 at 2025 national budget. Congressman Saldico, malinaw pa sa malinaw, inilalaglag ka na. Iniuhulog ka na kung hindi ka pa hulog. Ayusin ko lang po ito isang pahina. Medyo ma-extend po tayo ng konti dahil hindi pa po tayo tapos doon sa isa pa nating tatalakayin. Yung ibo-boycott natin pare-pareho. So dito makikita na tila ang kapalaran ni Congressman Saldico ay papunta doon sa maialin tulad sa naging kapalaran ni Janet Lim Napoles doon sa PDAF. Iuhulog din ito. Congressman Saldico, iuhulog ka rin. Hahanapan yung 550 billion flood control funds Di naman amin na executive. Ituro mo sino sa executive ang nakikinabang sa iyo nung ikaw ay chairman ng Committee on Appropriation. Ituro mo sino sa mga karansyo mo sa mababang kapulungan, sino ang mga kapusta mo sa Senado. Wala na, ibang-iba na ang 20th Congress Whether you admit it or not, ibang-iba na. Hindi ito kagaya ng 19th Congress kung anong gusto ng mga nag-hari-harian, yun lang ang nasusunod.
Merong Sid Ungab sa mababang kapulungan. At may Senador Dante Marcoleta sa Senado na binastos ni Vice Ganda, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. So yung 200 Pilipinong namatay ng baha sa Bicol, hindi o libre yun. Buhay po ng tao yun eh. Yung nagtaasang naapektuhan ng leptospirosis, hindi rin po libre yun. Buhay ng tao, kalusugan ng tao yan eh. Bakit ba nagkaroon ng leptospirosis? Baha at higit na baha. Bakit? Wala yung flood control program na sinasabing libo-libo. Kung libo-libo, hindi natin sinasabing mawawala ang baha. Mula tuhod sana, naging talampakan na lang. Hindi Mula talampakan hanggang dibdib, minsan lampas tao pa. So talagang walang flood control program sa ilalim ng Marcos administration. At hindi rin libre ang executive department dyan. May pananagutan din sila, ang DPWH, ang MMDA, ang DBM. Kaya yung DBM, yung kanilang mga propaganda lately, hindi ka makakalibre. Hindi ka makakalibre. Dito sa ginawa ninyo, sinalaula ninyo yung 2025 national budget. So dapat magkaroon tayo ng fiscal discipline, austerity measure must be put in place. Tanggalin na yung foreign travel na yan. Wala namang naiuwi yung pledge. Ano yung pledge? Pangako lang yan eh. Sa tingin mo, tutuparin? Wala nang tutupad dyan. At yun nga yung belt tightening. Yung mga concert sa Malacanang, anong naipala niyan? Gastos ng Pilipino yan eh. Yung pabiyahe-biyahe, anong nangyari? Laki-laki na entourage. May naiuwi ba? Meron bang naitulong sa mga existing industries? Wala naman eh. Tingnan ninyo yung mga news online. Higit na dumarami yung mga walang trabahong newly graduates. Kawawa po yung ating mga kabataan. Hangad ko na tumino ang ating gobyerno. Kung titino ang gobyerno, lahat po siguro naman tayo pangarap yan. Lahat ng mga nakabiyahe na, lahat ng mga Pilipino sa labas ng bansa, pangarap po na umunlad ang ating bansa. Pero kung ganito ang patakbo sa ilalim ng Marcos administration, higit po tayo mapapag-iwanan. Kaya dapat po lahat tayo kasali, magpahayag po kayo ng inyong saloobin, ng inyong sentimiento, iparinig ninyo, maging aktibo sa social media. Hindi po namin kaya mag-isa ito. Hindi ko po kaya mag-isa ito. Ako nga nandyan na, nagbabanta na sa aking mismong kabuhayan yung isinampang disbarment. Wala naman po yun. Yung ang pangalan ay Jason Binay Suarez. Banggitin din natin. Gusto niya hong magpapansin, magpasikat at sumikat. Pasikatin natin. Maraming salamat po pala bago ako magpatuloy. Yung One Bangsa Moro Movement, yung mga kapatid po natin sa Mindanao, pinadalan po ako ng kanilang link dyan sa kanilang Facebook page. Nagpayag po sila ng kanilang unwavering support at paniniwala sa akin at naninindigan sila kasama ko at tinutuligsa, kinokondena ang ginawang malisyosong pagsasampa ng non-lawyer na disbarment case laban po sa inyong lingkod. Maraming salamat, One Bangsa Moro Movement. Yung mga kapatid nating Muslim, salamat. At I hope to see you soon. Magkape tayo, pero wag sa McDonald's. Para malino tayo. Hanggat nandyan si Vice Ganda, boycottin ninyo ang McDonald's. Parang awa nyo na. Kinutya tayong lahat. Ginagawa tayong mangmang. So, yun po, si Saldi ko, speaking of, umiikot din ito. Hindi pwedeng palampasin. Dahil yung utang po natin from 17.36 trillion, lolobo po ito by the end of fiscal year 2026 at magiging 19.06 trillion. Projection yon base sa BESF. It could get higher than the 19.06 trillion. And sadly, I feel mas mataas sa 19.06 trillion at the end of fiscal year 2026. Bakit kailangan natin banggitin? Habang tumataas po ang ating national debt,
yung national government debt, yung sovereign debt, yung pagkakautang po ng bawat Pilipino. Kasali po tayo dyan, babayaran natin yan. Habang lumolobo po, yung pagkakautang nating mga Pilipino, lumolobo rin po yung net worth, yung halaga, personal na pananalapi, ari-arian, property at halaga. Banggitin ko po, itong tatlong tao. Unang-una, siyempre, yung ihuhulog o kung hindi pa nahulog, si Ginoong Saldico. Chairman po siya ng appropriations ng 19th Congress. Tinanggal na lamang siya ng dulo, wala na pong meaning yun. Pasado na yung budget na nakanana po nila yung budget So yung exit lang po niyang yun lang po yung tinatawag nating deflection. Ano ho? Deflection lang yun, dinideflect lang para hindi sila mapuruhan. Pero nung tinanggal siya, wala na po, consummated na po yung krimen. Wala na po at yung kanilang grand plan, consummated na rin po yan. Ano ho ang koneksyon ng paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa halaga ng net worth ng Ginoong Saldico o Congressman Saldico? Base po doon sa umiikot sa mga social media, yung 2022, ang net worth daw po ng Saldico ay 236.7 million. 236.7 million. Malaki po iyon by any standard dito sa Pilipinas, isang developing country. Pasensya na, mag-extend tayo konti By any standard, yung 236.7 million na net worth, napakalaki na po noon. Basta't marangal mong naipundar, marangal mong naipon. Ano ho? Subalit, katangi-tangi, noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Saldico. Bakit ito red flag? Paano mo kinita ng 637% increase ang iyong net worth sa loob ng 3 taon when supposedly ang iyong kinabubuhay lamang ay yung sahod mo per dime allowances bilang kongresista? Dahil hindi ba dapat mag-divest ka ng lahat ng financial at business interest? Paano lumobo yung 236.7 million pesos mo noong 2022, after 3 years ay naging 1.51 billion. Napakalaking pera po niyan. Baka naman may relasyon yung paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa paglobo ng net worth mo. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez. Noong 2025, ang declared di umano ay 315 million. Noong 2022, ay 315 million ang net worth. After 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Kubang-kuba na tayo. Kakakayod, pinagkakasya yung maliit na kita, bagamat marangal. Wala tayong dapat ikahiya. Basta't marangal, kahit ano pa trabaho mo. Kahit jeepney driver, tricycle driver, padjak driver, hindi nakakahiya. Basta't marangal at hindi ninanakaw sa kaban ng bansa. Samantalang itong mga ito, yung isa, 637% increase sa kanyang net worth. Itong isa matindi. Talagang sinagad, 1,000% increase sa kanyang net worth. Isa pang pangalan, ito katagi-tangi din ito, yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. Again, yung 3.7 million, mapakalaki na po nito. Mabubuhay na hanggang apo mo rito. Hindi naman siguro kaapo-apuhan. Kalabisan naman yun dahil tumataas po yung halaga ng bilihin, inflation, lahat. Pero hanggang apo, simpleng buhay, sobra-sobra po ito.
after 3 years from 2022 to 2025, yung 203.7 million naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. 733% increase. So dito, magtanong po kayo. Sapagkat ang mamamayang maalam, hindi po basta-basta mabubudol na. Nasimulan na po natin itong advokasya natin nung kampanya. Nagbunga po nung halalan. Ibinasura natin at tindi ng rejection sa referendum na naganap. 3 na nga lang ang kandidato ng administrasyon. 3 lang naman talaga. 3 lang naman ang PFP kandidato 3 lang ang kandidato ng administrasyon, 12 yung pinagtatalo ng pwesto sa Senado. Ni isa po roon ay walang naipapanalo yung Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin? Mulat na ho ang sambayan ng Pilipino. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.